Hello, hello, good morning, good morning. Alright, yan. Alright guys, nandito tayo sa motorcycle lane along Marcos Highway. Yan o. Kita naman siya dito guys. Pero dun sa pagpasok natin kanina from Sumulong Highway, wala tayong naaninag. After mga ilang meters yun, meron. Okay. Pero yung iba guys, ayaw dumaan talaga. Okay. Ayan. Papasok ng konti, lalabas na naman. Sana ganito talaga makikita mo yung signages ng motorcycle lane. Okay. Talagang ayaw nila guys pumasok dito. Yung iba naman pumapasok pero lalabas pa rin. Kasi nga naman kung mapapansin nyo guys, okupado ng mga 4 wheels, kotse, van. Ayun, wala din. Motorcycle lane ba talaga to? Kasi kung motorcycle lane para sa motorsiklo lang. Kaya yung tendency guys, lumalabas talaga sila. Lalo yung mga rider ay may mga oras yan diba? Gahanap buhay sila. May mga dala silang bagahe na kailangan dumating sa oras. Pero pagka ganitong sitwasyon talaga naman lalabas at lalabas sila. At yung ibang rider may dalang pasahero, kung yung pasahero ay nagmamadali din, so ayun yung mga reason behind guys kung bakit hindi sila nagpipermanente sa isang lane. Okay. So talagang hirap. Tingnan nyo guys, so nasa labas talaga sila ng motorcycle lane. Although tayo guys ay gusto nating sumunod, ayan, kaya nandito tayo. Pero kung mapapansin nyo guys, ay talagang puro private vehicles, so kotse, tsaka mga van. Yan ang laman nito ng motorcycle lane. So ano ba talaga ang take dito ng MMDA? Alright. Ito ba'y motorcycle lane? Motorcycle lane pero hindi exclusive para sa motor. Ayun ang problema. Talaga pa kayo ng motorcycle lane kasi kapag lumabas ka dito may violation ka na, diba? So yun ang dapat talaga mag-ayusin. Ano naman yung penalty ng mga 4 wheels or yung kotse, van na pumapasok sa motorcycle lane? Hindi natin alam ako hindi ko alam guys. Baka kayo alam nyo, may violation ba sila? Ayan, tanong na natin sa MMDA. Mga sirs, MMDA,
Kaya katulad yan, mga nasa loob ng motorcycle lane, may violation, walang violation. Yun lang yun eh. So ibig sabihin, mas lamang na lamang yung mga four wheels. Kasi sila kahit saan pwede. Alright. Ayan, lumabas na sura. Okay. Hindi ko alam kung aware itong mga rider nito na talagang effective na yung NCAP. Kung baka ako ang hindi aware na hindi naman natuloy. Pero ang alam ko guys, tuloy eh. Oo. Pero mahirap na. Oo. So dito guys, mapapansin natin na tuloy pa rin yung signages. Ayan, walang cut dito. Okay, dito na lang. Ito yung problema. Ayan. Kasi yung tinutumbok nitong motorcycle lane ay dun sa paghihiwalay papuntang, ayan no, papuntang Cubao at saka yung pababa ng Libis, Pasig. Tulay na yan kasi guys sa unahan eh. So malamang putol ito, putol dito. Ayan, tama nga, putol. So ayan, nakakaliwa tayo dito. Ayan. Alright. Ayan, lumit. So malamang ito na yung portion ng motorcycle eh, kung doon mabasihan. Ayan. Kasi nako, bike lane naman yung dinadaanan nila guys. Ayan, bike lane. So ibig sabihin, yung karamihang motor ay binabagtas talaga nila yung bike lane. So ayun, wala, burado dito guys ang signages, wala. Papasin niya, wala talaga. Bagong ano to, bagong asfalto. So wala, lahat talaga guys dun sa bike lane eh. Bridge ito guys ah. Sige. Ayan oh. Dito lang tayo sa gilid guys. Ayan. Alright. Iwas tayo sa bike lane. Pag hindi makaiwas, ayun, mag-stepping tayo. Stepping the line. Foul sa basketball eh. Stepping the line. Alright. Oh, ayun. Meron na dito guys. Oh. Ayan, papansin niya. Meron ng blue lane. Okay. Ito ba yung bike lane? Bike lane. Motorcycle lane. O truck lane. Hindi natin alam guys eh. Alright, so ayan. Kasi ang motorcycle lane ay kulay blue. Ayan. Dito tayo dadaan. Ayan, putol na naman, gawa ng asfalto. So ayan guys, situation dito. Wala, hindi natin talaga madetermina. Alright, so unless maayos muna itong signages na to guys. Okay. Marikina area na ito mga idol. Medyo traffic. Alright, sige. May music pa. Thank you, bye bye.